Naranasan nyo na bang maging suki ng kalaban nyo, mga kamatyas? Yung tipong 'pag nakakatapat mo sa tournament, parang nababalahibuhan ka na hindi mo maintindihan. Itong player na 'to, sinuki ako nito, pero nakalaban ni Magnus nakaraang linggo. Tingnan natin kung uubra kay Magnus. At susunod kaagad natin si Wesley, sinakripisyan ng queen ng Super Grandmaster ng France. Ano nangyari? Bago natin pasadahan, bigyan ko muna kayo ng puzzle hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ang daily puzzle natin sa araw na ito, ayan po, no? It's white to play, mga kamatyas. Ano kaya ang magandang gagawing timpla ng white dito? Lagay nyo po ang inyong kasagutan sa comment section below, at sa mga wala pang Internet Chess Club, downloadable lang po sa Play Store at App Store. Gawa na po kayo ng account. Ang player na sinasabi ko pong hindi ako manalo dalawang sunod na, no? Itong si Super Grandmaster Nguyen Trang San ng Vietnam. Ayan. Ano ba? Trang Son ba o Trang San? Suki ako niyan, mga kamatyas. Dalawang beses ko na nakalaro yan. Pero kaya ako na-interest dito, syempre. O, tingnan natin kung yung lakas ba niya o ubra talaga kay Magnus. Okay, pasadahan na natin. Ang ginawa, nag-D4 si Magnus. Knight F6, si Nguyen, C4, E6, Knight F3, D5, Knight C3, at nag-A6. Ito ba tinira niya sa akin dati? Di ko na matandaan. A6, ayan o. Ang diskarte pong A6, manglalamang yan eh. Kakainin yung pawn sa C4, tapos lalagyan ng B5 para mapagtibay at hindi basta-basta mabawi ang C4. Lagi ako natitirahan ng ganyan. Hirap din ako dyan eh. Ayun, no? Pareho kami ni Magnus ng linya. Yan din po ang ginagawa ko. Kasi para makaiwas sa maagang pag-capture sa pawn C4. Tinaray ko na rin ito, C takes D5. Laro ko kay Super GM po ng ng Russia. Yung nagpunta ako ng Russia, natalo ako. Kay, naku, nakalimutan ko na, malilimutin ako sa pangalan. Yung singkitin na Russian na in-upload ko po sa Facebook, natalo ako doon. Blitz tournament din yun eh. Pero itong C5, ginawa ko na rin po ito sa ilang okasyon, no? At nag-B6, yan kaagad ang dapat pang basag dyan. Kasi po, kung hindi babasagin ng maaga yan, susundan yan ng B4. At itong C5 na yan, makakapagpaipit yan sa black. Kasi po ideally dapat yung black ang nakaka-C5 para makapagpasabog eh, di ba? Inunahan ng puti. Ang aga ng B6, ang ganda niyan para lumambot kagad ang C5 na yan. Kinapture ni Magnus. Dito po, mga kamatyas, bakit obligadong capturein yan? Kasi, konting idea lang po sa opening, kapag nag-B4 kasi, hahabulin yan ng basag. Hahabulin yan eh. Dahil hindi pa nare-release ang bishop at yung queen ay hindi pa nakakadepensa sa tore, hindi uubra yung A3. Subukan lang na gumanyan, kakainan ka lang, hindi ka naman maka-capture kasi nakapin. Kung na-release na yung bishop, halimbawa nakaangat na yan, pwede na. Kasi yung tore nadidepensahan na ng reyna. Okay po? So, konting pag-aaral lang sa opening part. Kaya, dito, hindi pwedeng lubos-lubusin na tipong patitibayin yan, hahabulin lang, babasagin lang yan, papangit yan eh. Kaya, kailangan capturein talaga yan. Okay? Kinapture. At saka nag-bishop F4. Nilabas muna ang bishop para pagtira ng E3, walang nakukulong na bishop at yung bishop naman na isa ay ready ng pakawalan para ma-develop. Bishop B7, okay? Develop lang. Nag-E3, Knight C6, labas-labas lang ng pyesa. Bishop D3, napaka-importante sa opening. At ang pag-develop ng bishop, tinapatan ang bishop sa F4. Nag-castling lang. Yan ang mga malalalim na linya. Ang natural po kasi yan, mga kamatyas, pagka nagkatapatan, kung hindi kainin o kaya umaatras lang. Yan ang natural. Pero itong castling, may karga yan. Kasi yan pinapakain at kinagat nga po ni Trang San at kinapture. Kasi pag capture dyan, ayan may double pawn. Pero ang technique po ng pawn dyan sa F4, nakakapagpalagay or yung knight in the future, pwedeng mag-knight E5, poposte yan dyan, ay naku, napakatibay niyan. Parang sinemento yan pag nakarating yung knight dyan sa E5. Kaya yan ang purpose ng pa-double pawn para kumontrol, mag-bind sa E5 square. Nag-castling. At nag-knight E5, ayan na nga, ibinida na yung knight sa gitna. At sa pagkakataon pong ito, novelty na lumalabas kasi
Ang nakaraang tira pala dyan, marami nang gumawa ng Rook E1, top notcher yan. Rook C1, pangalawa. F5, pangatlo. At itong Knight E5 ngayong 2026, bagong luto ni Magnus. Okay. At nag-Queen D6. Ayan, okay? Kaunting kaalaman lang din po para mas maliwanag sa atin, yung knight na yan, pag kinapture kasi yan, ito po ang ipangka-capture dyan, yung F. Naku, bidang-bida yan. Ang lakas niyan. Pag Knight D7, susundan pa ng Reyna. Ilalagay ng white ang buong puwersa niya sa king side. Naku, diligading yan. Yung Torre ilalagay dyan, oh. Yan, oh. Yan ang mga ideal plans dyan, oh. Sa H3 o kaya sa G3 lalanding ang Torre para atakihin ang king side ng black. Tapos lalagyan pa ng F4 para talagang yung pawn sa E5 ay matibay na matibay ang pundasyon. Ang idea po kasi ng Queen G4 pagka ganyang posisyon, hindi ka makatulak ng F6 para basagin yung E5 kasi mabibitin ka agad, may bitin ka agad sa pawn E6. Kagandahan pa nito sa puti, yung bishop sa B7 barado ng sariling pawn ng black. Kaya walang silbi ang bishop dyan. Walang sense. Kaya hindi pwedeng capturein ng ganun-ganun lang ang knight. At kung mangahas naman na yung kainin ay libreng pawn sa D4, ito naman po ang bala niyan. May bishop takes H7, sacrifice check. At halimbawa, mag knight takes H7, mababawi lang. Okay? Hindi lang basta-basta parang pamigay lang yon. May bawi yon mga kamatyas. Okay po, no? Konting paliwanag lang, pasensya na ha, para mas maunawaan natin yung nangyayaring ideas nila. Opening part pa lang. Nag-Queen D6. At nag-Rook E1. Patibay lang. At nag-G6. Ayun na. Naglagay na ng pambara sa potential sacrifice doon, no? At nag-A3 lang. Hindi nangangamba dito si Magnus na, okay, wala na ba akong kain doon? Sacrifice check? Sige, kainin mo lang. Hindi pa rin nangangamba. At nag-Rook C8 lang dito si Trangsan, no? Ngayon, dito mga kamatyas, kapag ba kinapture ito, wala nang sacrifice doon sa H7, ano gagawin? Dito naman lalanding ng sacrifice. Yan po ang ibig sabihin ni Magnus. Wala ngang kain doon with check, pero may pangbasag naman, may pangsira pa rin sa king side. O hanging pa rin yung knight. Mangyari, kakapturin talaga yung bishop na yan, and then queen takes D4. Okay lang. Timplado pa rin yan mga kamatyas. Okay? O yan ha. Para at least naunawaan natin. Balik tayo. Rook C1 ang ginawa. Nag-Knight A5. Ayun, ilalagay po yung Knight sa C4. Yan po yung ipinanghihina ko kay Nguyen eh. Na kapag nakakalabang ko tong player na to, ang galing kasi sa positional, lumilingkis ng unti-unti. Positional player siya pero ang tibay eh. Parang Karpov siya eh. Naubusan ako ng tira, bumibigay ako. Yan ang hirap sa akin eh. Bumibigay ako sa style niya eh. Nag-H4 lang. No? Kaya ang sarap makita yung mga tira ni Magnus. Ganyan pala ang dapat gawin sa sumusuki sa akin. O yan, H4. Para ideally mukhang mag-H5 mamaya babasag. Knight C4, pumoste na rin. Queen E2, ayun no. Para depensahan yung pawn B2. Sa ganitong pagkakataon mga kamadyas ha, huwag kayong kakapture pagka ganyan. Imagine niyo pagka bumawi yan, tinulungan yung mabuksan yung diagonal, 'di ba? Lagi natin ko-consider makakatulong ba sa atin o sa kalaban. Siyempre dapat makatulong lagi sa atin. Queen E2 ang the best na tira, may threat pa sa knight and depensado pa yung tineret na pawn B2. B5 yan no. Tibay ng knight sa C4, ang tibay. At nag-A4. Ayan na. Yan ang mga teknikan. Para mapalambot yung poste ng knight sa C4, kailangan wasakin ang pumupundasyon. No? Yung B5 na matibay, wasakin. Nag-Queen B6, nilagyan ng depensa. Kasi kung kakain lang doon, masisira ang queen side, mababasag. Kinapture lang. Capture. At nag-B3. Yan ang tamang pagpapaalis. Yan ang tamang pagsipa dyan sa matibay na knight sa C4. Umiwas lang. At nag-Queen E3. Para sapat naman, depensado ang pawn sa D4. No? Ang ganda po position talaga ni Magnus. Saktong-saktong timpla. O yan o. Galing, sakto lagi eh. Knight E4, ayun. Bumlanderatius. Sana ganyan din ang tinira mo sa akin. Nguyen. Yan na lang sana tinira mo sa akin. Nung tayo naglaro sa tournament. O, nag-Knight E4, aray ko, Blanderatius.
Dapat daw ang tira dito mga kamatsas ay Queen A5. Ayan. Parang threat lang, tempo threat sa knight. Okay? Yan ang accurate. Pero dahil nag-knight FE4, ayun. So ito hindi pa rin biro, no? Hindi ko mo tumira ng ganyan, blandiratius eh. Panalong-panalo na. Hindi, kailangan aware ka sa bawat nangyayari. Bishop takes E4. Yan ang kagandahan kay Magnus. Mag-bad move ka, mag-blunder ka, apatay ka. Talagang di ka palalagpasin. Nag-D takes E4. Ayun, kaya naman pala nag-blanderatius. O, naunawaan ko na. Ano po kaya dito, mga kamatsas? O, elementary yan, no? Mabenta raw yun eh. Ano kaya yung madaling elementary move na talagang lamang ang puti? Pakiguess nyo po sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Grabe ka elementary. Oh. Knight D7, no? Double. Aray ko ang tawag dyan. Nag-Queen D8 bumalik. Kinain lang ang tore. Kinain ang king. At nag-D5. Yan ang mga the best kay Magnus eh, no? Matapos na mag-uppercut, mag-hook, laging may kasunod, sunod-sunod, no? Parang boxing. Di ka na pare-recoverin eh. O D5, basag ulit. Ano ang idea? Kinain. Para square clearance ang tawag dyan. Sacrifice at mabakante ang square na pinagsacrificean, no? Yung pinagtulakan mo, gagamitin, ayun, gumuguhit ang mapanganib na threat. At may threat pa sa D5 at the same time. Nag-knight F5, ayun. Para sapat ang depensa, hindi makuha ang center pawn, may threat pa sa queen, pero chumek doon, King E7, at dito mga kamatsas, nagulintang ang sumusuki kay Coach. Meron na naman pambulaga. Brilliant move this time. Grabe pinakawalan ni Magnus. Ano kaya yon? Pakiguess po ulit. Salamat sa inyong palaging effort. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po kahit sino magugulintang sa boom! Knight takes D5. Sacrifice. Naku, ganda ng pagkatimpla. Kinain na lang ng queen. Kasi po, kung kakainin ng bishop yan, kakainin lang yung tore doon sa C8. Timplado yan eh. Double, quality up, lalabas. Dalawang tore versus 2 minor pieces ay di hamak na luging-lugi na. Kinain. Kinain din. Kain. O yan, dito quality down lang ang black. Knight D6. Threat. Queen C3 muna. Naku, ideally, mag-Queen E5 check, oh. Umiwas. Loko si Magnus. Oh. May check doon eh. Kain, patalsik pa sa knight, tapos mabibitin yung pawn sa E4 eh. Nag-B4 muna. Okay, itong B4 magku-Queen C5, may nakikita akong gano'n. No? H5, so wala na matira eh. Kumbaga, tira pawns na lang. Rook A1, yun lang, ayun, susundot na. Yan na yung mga continuation na dapat meron tayo kasi hindi ko mo winning eh. Mag-resign na kalaban eh. Merong nagtutuloy eh. Nag-King E6. Rook A6, pin muna para di makapalag yung knight. Nag-F6, nag-aabang lang din si Trongson. Kung ano bang gagawin mo? Anong gagawin mo? Sige, winning ka pero anong gagawin? Ayun. Nag-Queen C8 check at dito po naparesign na. Bakit naparesign? Hindi pwedeng kainin ng knight na kapin. Bababa yan dito. Sarap sanang tumakbo doon eh. Kaso hindi pwede. Threat ng queen eh. Bababa yan dyan. May check pa na dito. Obligadong. Only move. Kain. Wala na. Fatal na. Talo na rin talaga ang black dyan. Sana ganun ang tinira sa akin. At sana kasing lakas natin si Magnus. Kasing lakas ko na pagka na-blunder sa akin, tuloy-tuloy ang execution. Grabe itong si Magnus talaga. Mamaw! At ngayon, susunod naman natin, Wesley So, sinakripisan ng Super Grandmaster ng isang reyna. Blunder ba yun? O brilliant? Pag-aralan natin. Ang nakaharap dito ni Wesley ay si back row. Ayan, kung bigkasin po yan, back row daw eh. Pero sa ating kasi, tagal kong binabanggit dyan, bakrot. Bakrot naman talaga eh. Bakit sa ibang bansa, back row? Ang dami nag-comment, Coach, back row ang bigkas dyan. O di maki-back row tayo. Okay, black dito si Wesley. Tinirahan ng E4.
C5. Knight F3, Sicilian. D6. C3. Yan. Kung tawagin po yan ay Sicilian, Alapin, delayed variation. Kasi E4, C3 ang talagang bungad ng Alapin, Sicilian eh. Eh may mix ng Knight F3. Kung tawagin po ay delayed variation. Nag-Knight F6, tineret ni Wesley at nag-Bishop E2. Pinapaina ng elementary trap lang ang at nag-G6 lang si Wesley. Hindi siya nahulog sa elementary trap. Bakit? Pag kinain ang pawn sa E4, may queen to A4 check. Lipadacious. Uy, bago yun ah. Lipadacious ang knight sa E4. Grabing ano yun ah, bago yun ah. Merchandise yun ah. Kamatsas sa ilalim, lipadacious. O yan no. At dito nag-G6 lang, may trap kasi. Castling, Bishop G7, at nag-Bishop B5 check. Sinundutan ng check doon. Knight C6, hinarangan lang ni Wesley. At nag-D4. Ayun, sunod-sunod ang pamemreasure ni back row dito, no? At nag-castling lang. Again, mga kamatsas ha, hindi pwedeng capturing yun. Baka mapaisip kayo. Coach, ba't ayaw capturing? Wala nang check doon ah. May pawn nang nakaharang. Eh, magdi-D5 eh. Delikado yan. Oh. Silipin na lang din natin para mas klaro po mga kamatsas. Magdi-D5 kasi. Yan ang mabigat. At halimbawa, kung hahabulin ng A6 para mapaalis yung nagpipin, magbi-Bishop A4 lang. Hahabulin yan. Siyempre, nakapin eh. Diba? Para makawala yung knight, magbi-Bishop C2. Hanging ang knight sa E4, hanging din ang knight sa C6. Iyakan time ang tawag dyan. Aray ko. One piece down. Okay, balik tayo ha. O, at least nakikita natin yung latag. Kaya, dito po, sa posisyon na to, kinaslingan lang ni Wesley. At nag-D5, inatake pa rin ang knight. Knight A5. Okay, pumunta muna sa gilid. Okay, may A6 naman ako nakikita. Saka kung i-threat yun, parang makukulong yung knight ah. Nag-rook E1 lang. Ngayon, alamin muna natin, Coach, bakit nag-rook E1? Dinipensahan yung pawn. Pag tira ng B4, parang walang pupuntahan yung knight ah. Ganun pa to, no? Kakainin lang kasi yan. At pag kinain yan, mayroon pong Bishop D7. Ganun lang. Ang nasa isip ko, kakainin lang yung pawn sa E4 kagad para may threat doon eh. Yung pala, pagka ganyan, kasi pag kinain ito, may knight takes D7, ayun. Long collides ang tore, mga kamatsas. Makukulong din ang tore doon. Tapos may knight na, C4, may takas na anytime. Okay. Sa madaling sabi, hindi makukulong, mga kamatsas. Kaya nag-rook E1 lang si back row para suportahan muna yung pawn sa E4. At nag-E6 lang. Talagang mahiwaga talaga, no? Talagang ini-invite pa ni Wesley. Sige, kulongin mo ako. Subukan mo lang. Tagpasan tore mo. Nagsalita si Wesley. Tuwan-tuwa talaga ako kay Wesley talaga, no? Kahit wala siya dito, no? Naalala ko pa rin yung mga ano niya eh. Tagal lang pinagsamahan ba naman eh. Okay, E6. Basag sa pawn D5. Nag-B4. Ayun. Ay, talagang binira na siya sa isip ni back row. Tagal na ito. Kahapon pa to. Kulong to ah. Parang ganun. Pini-4 na. Pero hilaw pa pala. Bad move. Tagumpay ang imbitasyon ni Wesley na itira yan. Dapat daw kasi ang tira dyan mga kamatsas. Bishop F1. Takbo na yung bishop kagad. Yan ang number 1 na tira ng computer. Pangalawa, knight A3. Balik tayo sa ginawang B4. Novelty oh. Si back row lang pala gumawa niya no. Ang dami tinira dito. May tumira ganon, may gumanon, may knight A3, may bishop F4. Siya palang gumawa nito 2026 oh. Sariwa, bago. Kinain lang, good move. Kain, yan oh. Kitang-kita oh, may gumuguhit na threat doon oh. At nag-knight G4 si Wesley. Tumbok ang tira po, yun lang. Bakit sinapalaran ni back row yun na threat nga yung knight pero nakabuka naman yung tore? Ini-5. Yun pala ang kaniyang katwiran. Kasi may pambara naman, samantalang ang knight ay walang pupuntahan. Natumbukan ni Wesley, yun lang. Alat ni back row. Pagtira ng Queen B6, mahirap makita to mga kamatsas. Mahirap makita yung Queen B6 na yan. At yan, bago pa lang gawin ni Wesley, nakita na niya yan.
ano pa, kumbaga may pondo yan na mga analysis. Yun lang, may counter sa bishop, may threat pa doon sa pawn F2. Ano? Timplado mga kamatsas. Bitin yung naisip ni Backrow na may pangharang lang siya eh. May queen B6. Ayun oh, sakit. Kinapture ang knight. Another bad move na naman mga kamatsas. Kinapture ang bishop. At nag-knight C3. Ayun, sunod-sunod ang bad move. Tiniret ang queen. Pero dapat daw ang tira ay knight to D4. Threat lang daw ang queen. Ayun. O nga no, teka muna. Pag knight D4, naka-threat ang queen, may threat doon ah. Bitin din yun ah. May queen C4. Tapos, pagpalagay ng capturing na yung knight, may D takes E5. Yung knight kasi nakapin. Di makaalis. Timplado talaga, may bawi. At kung mag-knight A3 muna, sandali lang po mga kamatyas ha, sipain muna yung queen dyan. Ay, may queen C3. Hanggang dulo pala talaga yun. May bawi naman dun sa tore. Grabe talaga ang chess. Grabe ang mga nakikita nila. Timplado. Oh. Knight C3. Queen takes A5. Okay. May threat pa si Wesley. Nag-bishop dito. Dinipensa ni Backrow. At kinapture lang po ang pawn sa D5. Na dito, ano gagawin? Saan ba pupunta yung knight na yan? Para masabing may malakas na atake. Nag-rook C1 muna. Wala eh. Walang gagawin mga kamatyas eh. Pagpalagay na mag-knight E4, di may discovered attack. Magku-queen A6 lang. At halimbawa, mag-knight takes D6, may taktikang knight takes E5. Timplado pa rin. Pag kinain yan, lipad yung bawi yung knight sa D6. Kung kakain naman dito, may kain doon, nakacheck pa. Timplado talaga. Okay. Kaya, nag-rook C1 muna, tamang forma-forma muna, buwelo-buwelo muna si Backrow, pero kinainan na ni Wesley. Mistulang nawalis ang mga pawns dito ng puti, mga kamatyas. Nawalis eh. Knight D4. Ayan. Siyempre, kung kakainin ito, mga kamatyas, kakainin lang ng pawn, grabe namang pagtulong yan. Sobrang namang kabaitan yan. Himbis sa double pawn, marirepair pa. Napakabait mo na pag ginawa mo yun. Knight D4. Ayan. Kumbaga, binarahan muna yung pawn sa D, no? Para ma-isolate. Yun nga lang. Boom. Mabait pa rin. May double, mga kamatyas. Aray ko. Nag-knight B5, tineret muna ang queen. Queen B6, umilag muna. Naku po, multiple threats. Multiple threats. Ano ba ang uunahin ni Wesley? Impacho abutin mo. Daming kakainin. Nag-bishop E3, dinipensahan. Kinagat lang yung tore, capture, and then nag-bishop D7. Threat na naman ang knight sa B5. So dito po napakalaking lesson ang ina-apply ni Wesley na hindi ko mo may bishop na tinatapatan ang reyna, obligadong parang naiilang kang tumakbo, umiwas. Paano coach? Paano? Bishop D7 muna, i-threat muna yung knight sa B5 at nag-knight C7. Aray ko, nagsusuot pa sa teritoryo. Rook ACH, syempre pin. At nag-knight DE6, yun pala ang ibinibida. Ayun, may threat doon. Pero grabe naman yan. Nakakatawa yung mga bitin-bitin na pyesa. At sinimplihan lang po ni Wesley Queen C6 para hindi na humirap ang mga bagay-bagay. Daanin sa yaman. Napakaraming pyesang lamang eh. Nag-queen B2. Ayun, ang sacrifice queen. Lumabas yung sacrifice queen, mga kamatyas. Nag-sacrifice. Brilliant ba? O elementary blandiricious ang tira eh. Blandiricious. May kanta pa, may himig pa. Pagkain doon sa queen, lipad na lipad, libreng-libre, libratious ang tawag dyan. At dito po ay nag-resign si Backrow. Grabe no, si Backrow. At trivia lang mga kamatyas, alam nyo bang si Backrow ay isa sa mga naging youngest grandmaster sa buong mundo? Ano? Isa sa mga naging youngest grandmaster yan. O bago pa sa panahon ngayon na sino ba sumunod dito kay Backrow? Bago pa si Mishra, meron pang mga sumunod na naging youngest GMs eh. O, sila Sergey Karyakin yata yun. O, yan no.
Pero si Backrow ang nag-break ng record bago pa si after ni Judith Pulgar ba? Naku, nakalimutan ko na yung ranking nila sa mga youngest GMs eh. O comment down below na lang mga kamatyas, tulungan nyo ako. Pang ilan ba si Backrow na naging youngest grandmaster sa buong mundo? Na inaakala po ng karamihan noon na, nako grabe si Backrow ang na-break niya, mabigat. Wala nang susunod dyan na mas bata pa. Eh ngayon nga si Mishra at the age of 12, di ba? Eh binibreak pa, hinahabol pa ni Faustino Oro ng Argentina. 12 years old din, pero magkakatalo sa buwan to get the Grandmaster title. Grabe pa bataan ngayon. Hindi kaya dumating ang araw, sanggol Grandmaster na. Umiiyak pa. Pak! Grabe. Okay mga kamatyas, maraming salamat po. Sana natuto kayo. Don't forget to subscribe mga kamatyas. Lambing lang po pa-subscribe ang channel natin sa mga di pa po nakakapag-subscribe. And click nyo notification bell all para lahat ng ating mga videos ay mag-notify sa inyo. At maggawa na po kayo ng Internet Chess Club account at sali po kayo sa ating weekly challenge na may paraffle tayo every Tuesday po ng ating live streaming mga kamatyas. Maraming salamat po muli at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.